Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Umuulan ng malakas at nasa harap ng mababaw na puntod sa katapat ng dalampasigan si JL nang makita niyang gumagalaw ang itaas na bahagi ng puntod. Tinangka niyang hawiin ng buhangin sa taas nito nang bigla na lamang lumabas ang kalansay na kamay at mahigpit na hinawakan ng braso niya. Napasigaw ng malakas si JL. "JL, gising! Gumising ka!" Tawag ni Ashley habang niyuyugyug siya. Habol hiningang gumising si JL at animoy naliligo sa sariling pawis. Ngayon ay desidido na siyang pumunta kay Rusty dahil alam na niya may ibig ipahiwatig ang kanyang madalas na napapanaginipan. Kasama ang asawa ay bumiyahe si JL papunta sa Kabanatuan. Malakas ang aircon ng bus at magaganda naman ang tanawing nadadaanan nila. Pero hindi yun nakapagbigay ng ginhawa sa kanya. Hindi magawang ipikit ni JL ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang lalaking matalimang tingin sa kanya na nakaupo sa kabilang hanay, nakatabi ng pintuan ng bus. Kaagad namang umiwas ng tingin ng lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang mapansin niya ang maliit na tattoo na nasa batok ng lalaki. Ang tatong iyon ay hugis ulo ng kambing. May ganoong tattoo din si Rusty, ang kaibigan nilang nawalan ng buhay. Ilang taon pa lang ang nakakalipas, inisip niyang baka miyembro din ito ng secret society kung saan nabanggit dati ng kaibigan na gusto nitong sumali doon. "Mahal, bakit parang namumutla ka?" Tanong ni Ashley sa kanya. "Naninibago lang siguro ako sa biyahe." Sagot naman niya. Nang muli siyang tumingin sa pwesto ng lalaki, ay wala na yun doon. At may bago nang nakaupong lalaki. Semikalbo din ito. Kaya't kitang-kita ang maliit na tattoo sa bandang bumbunan nito. Ang tatong iyon ay katulad din ng tattoo ng nauna. Masama na ang kutob ni JL sa dalawang lalaking kasakay, kaya hindi na siya naidlip pa. Gumaan lang ang pakiramdam niya nang bumaba na ang dalawang lalaki bago makarating sa kanilang destinasyon. "Sayang, 3 araw lang ang leave mo sa trabaho, paring JL. Mabibitin kami ni Maring Ashley sa kwentuhan yan," sabi sa kanila ng asawa ni Joey. Magkakaibigan sila noong college na natuloy sa double wedding. 2 buwan pa lamang ang nakalilipas. "Bakit pa kasi kailangan mong pumunta sa islang yon, JL?" Nagtatakang usisa ni Joey nang magkasarilinan silang magkaibigan. "Gusto ko lang ulit makita ang puntod ni Rusty. Tsaka isa pa, may gusto akong tiyakin." Anya. May sariling yate si Joey at yun ang ipinahiram niya sa kaibigan, kaya pinasamahan na rin niya ito kay Mang Charlie, ang katiwala niya sa kanyang beach resort, at siyang nagmamaneho ng yate. Kailangan ba talagang pumalaot ni JL para lang gumaling? Tanong ng asawa ni Joey sa kanya. "Madalas kasi ang pag-iisip ang nagiging sanhi ng grabing sakit." Makahulugang sabi naman ng doktor na si Joey sa asawa. "Bago dumilim ay makakabalik na rin sila. 2 oras lang ay mararating na nila ang isla." Dagdag pa ni Joey. "Tumanda na ako ng ganito, pero ngayon ko lang nalaman na may isla pala dito." Manghang bulalas ng matandang si Mang Charlie. Puting-puti ang mga buhangin sa dalampasigan at mayayabong din ang mga puno doon. "Mahilig kaming mag-adventure noon ni na Joey. Yun nga lang, minalas, naabutan kami ng bagyo. Tumaob nga yung sinasakyan naming yate. Tapos ayun, napadpad kami rito. Siguro sa ganda ng lugar na to, madalas kayong pumunta rito at may mga kasamang chicks ano?"
Namimilyong wika ng matanda. Hindi na sumagot si JL at baka magtaka lang ang katiwala kung sasabihin niyang ngayon pa lang ang pangalawa niyang balik simula nang mapadpad sila noon sa islang ito. Dito lang ho kayo, Mang Charlie. May titingnan lang ako. Nagtaka naman ang matanda kung bakit may dalang pala si JL at nagmamadaling pumunta sa gubat. Sa likod ng batuhang iyon ay naroon ang libingan ni Rusty. Nabigla pa si JL nang makitang hindi na intak ang puntod. Tila ba may umahon mula roon. Pinagpawisan siya ng malamig kahit malakas naman ang ihip ng hangin. Ilang metro mula sa kinaroroonan niya ay nakita niya ang isang kalansay ng tao at nakasandal ito sa isang punong naroon. Suot pa ng kalansay na iyon ang damit ng kaibigang si Rusty. Nanlambot ang tuhod ni JL at waring gustong tumakas ng kanyang katinuan. Buhay pa nga si Rusty nang ilibing niya noon. Tama si Joey sa sapantahan nito noon na baka hindi pa patay si Rusty ng mga panahong iyon. At kung pumayag lang siya noon sa sinabi ni Joey na muling hukayin ng bangkay at isakay din sa motorboat na napadaan sa islang iyon, marahil ay buhay pa rin ang kaibigan nila. Nang makabawi siya sa pagkabigla, ay tumakbo na siya pabalik sa kinaroroonan ng yate. Palagay na ang loob ko, Joey. Hindi totoo ang napapanaginipan ko. Pagsisinungaling niya. Bukas na bukas din ay uuwi na kami ni Ashley sa Maynila. Napailing na lang si Joey. Halatang hindi kumbinsido sa sinabi ng kaibigan. Nang dahil sa natuklasan ay lalong hindi napakali si JL. Lahat ng taong pumapasok sa opisina niya ay pinagmamasdan niya ng mabuti. Baka hindi niya mamalayan na si Rusty na ang kaharap niya. Tatlo silang matatalik na magkakaibigan noon. Medisina ang kurso ni Joey. At pareho namang BS Accountancy ang kurso nila ni Rusty. Pare-pareho na sila noong nagtatrabaho. Nang ligawan ni Rusty si Ashley, ang dalaga ay solong tagapagmana ng isang accounting firm sa Maynila. Naramdaman niyang mas matimbang sa puso ni Ashley si Rusty. At yun ang hindi niya kayang tanggapin kung sakali. Kaya nag-isip siya ng paraan kung paano niya malalamangan si Rusty. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon nang tumaob ang yating sinasakyan nila noon. Pareho silang nakakapit noon ni Joey sa malapad na tabla. Sinakluluhan naman nila sa huli ang nalulunod na si Rusty. Lahat na ay ginawa na ni Joey upang ma-revive si Rusty, ngunit nabigo lang ito. Agad na nagdesisyon si JL na ilibing na lang ang kaibigan nila. Ngunit tumanggi naman si Joey, baka raw mabuhay pa si Rusty. Pero hindi siya nakinig sa kaibigan. Katatapos lang niyang ilibing si Rusty nang may mapadaang bangkang demotor. Hindi rin siya pumayag sa gusto ni Joey. Nabalikan nila at dalhin na lang ang bangkay ni Rusty. Anya ay tsaka na lang daw nila balikan kung gustong makita ng pamilya at para maiuwi ang bangkay sa Mindanao. Pero hindi na nagsikap pa ang pamilyang umampon kay Rusty. Nakunin pa ang bangkay nito sa isla dahil wala ring kakayahan ng mga ito. Pero ang totoong dahilan ng pagtanggi niya ay ang pangambang baka mabuhay pa si Rusty at baka tuluyang maagaw nito si Ashley sa kanya. Sir JL, gising po. Binabangungot kayo. Kabadong sabi ng janitor nang maalimpungatan si JL. Nakatulugan na pala niya ang pag-iisip ng nakaraang iyon. Iniligpit na niya ang mga hindi pa napipirmahang mga papeles at dali-dali siyang lumabas ng opisina na minana ng asawa sa kanyang yumaong ama.
Natigil siya sa paglalakad nang maramdamang may sumusunod sa kanya. Luminga-linga siya. Kakaunti na lamang ang mga sasakyang nakaparada sa basement ng building na iyon. Nagtaka pa siya kung bakit hindi niya makita ang dalawang gwardya na naka-assign sa area na iyon. Akma na siyang sasakay sa kanyang kotse nang may pumalo sa kanyang ulo. Nang bumalik ang malay ni JL, ay waring nasa loob na siya ng tila ba isang kabaong. Madilim, mainit at tila ba napakasikip at halos hindi na siya makagalaw pa. Napansin niyang may busal ang bibig niya at nakagapos din ng kanyang mga kamay at paa. May naiwang maliit na siwang sa kinaroroonan niya. Kaya nakikita niya sa labas ang dalawang lalaking naghuhukay. Sila yung dalawang lalaking kasakay nila noon sa bus, patungo kila Joey. Nakita niyang may binuhat na kalansay ang isa pang lalaki at isinilid yun sa itim na garbage bag. Maipaghihiganti ka na namin kapatid na Rusty, anang isang lalaki. Akala ng JL na to ganun lang kadaling lusutan ng krimen na ginawa niya. Nakangising sabi pa ng isang lalaki habang patuloy na naghuhukay. Naramdaman na lamang niya na binubuhat ang animoy kabaong na kinaroroonan niya. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagtabon ng lupa sa ibabaw ng kinaroroonan niya. Mukhang ililibing siya ng buhay. At doon mismo sa hukay na ginawa niya para kay Rusty, nararanasan na rin niya ngayon ang naranasan ng kaibigan niya noon. Pero mukhang mas higit pa ito dahil hindi siya makakaahon sa hukay na iyon. Si Rusty ay nasawi dahil sa kakulangan sa pagkain. Siya naman ay mamamatay dahil sa kakulangan ng hangin. Nakikita na niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Una ay maghahabol siya ng kanyang hininga. Ilang minuto simula ngayon. Pagkatapos ay unti-unti nang mawawala ang kanyang malay hanggang sa tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Tinangka niyang sumigaw ng malakas, ngunit walang boses na lumabas. Tumulo na lamang ang kanyang luha at sising-sisi sa mga kasalanang nagawa niya noon. At kung sakali mang makaligtas siya, ay ipagtatapat na niya ang kasalanang nagawa noon. Maya-maya pa ay may nagring na cellphone. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog na iyon. Nasa kamay pala niya at kasama iyong nakatali na tamang-tama lang para mapindot niya ang answer button. Nang dahil sa busal sa kanyang bibig ay hindi siya makapagsalita. Ungol na lamang ang kanyang nagawa nang may marinig siyang boses mula sa kabilang linya. Si Ashley pala, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Hello JL, ayos na ang lahat. Alam ko na ang katotohanan. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Yun pala ang ikinababagabag ng loob mo simula nang magpakasal tayo. Huwag kang mag-alala. Mawawala na lahat ng isipin mong yan kapag tuluyan ka ng nailibing ng buhay. Sa wakas, ay naipaghiganti ko na rin ang pagkamatay ni Rusty. Yan ang nararapat sa'yo. Pagdusahan mo yan. Kasunod noon ay ang nakakakilabot na paghalakhak ng babae. Wala nang nagawa si JL hanggang sa naubusan na siya ng hininga.